Bago tayo magsimula, palike naman ang video para matulungan nyo kami. Sa isang nagyayelong kaparangan, dinala ng isang karwahe ang isang kriminal sa isang higanting bilangguan. Pagkatapos ay nakilala niya ang kanyang mga kasama sa selda, ang lalaking si Darvis at ang barbarian na si Holga. Palakaibigan si Darvis at binalaan siya na maging maingat, ngunit sinubukan pa rin ng orc na hawakan si Holga, na tumugon sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang mga tuhod at pagbasag sa kanyang mukha. Kinabukasan, dinala sina Darvis at Holga sa Absolution Council para sa apela para sa kanilang pardon. Nagsimula si Darvis sa pamamagitan ng pagkukwento ng kanyang backstory upang magbigay ng konteksto kung bakit sila naroroon. Ilang taon na ang nakalipas, si Darvis ay miyembro ng Harper's Faction, isang grupo ng mga espiya na lumaban sa masasamang pro bono. Sa isang araw ay nakikinig siya sa mga mersenaryo, pinigilan ang mga bandido sa kanilang pagtakas, at dinala ang kriminal na Red Wizard sa kulungan. Sa gabi ay umuuwi siya sa kanyang asawang si Zia at sa kanilang anak na si Kira. Hindi alintana ni Zia ang katotohanang sila ay mahirap dahil ang iniisip niya ay pinapaganda ni Darvis ang mundo. Isang gabi, umuwi si Darvis at nakitang nakasakay papalayo ang Red Wizards. Pagpasok niya sa loob, natuklasan niyang naghihingalo si Zia, at sa natitirang lakas nito ay sinabi nito sa kanya na itinago niya si Kira sa dingding. Noong araw na iyon, namatay ang kanyang asawa at si Darvis ay nasaktan ng labis. Mahirap para kay Darvis na palakihin si Kira ng mag-isa at nagpatuloy siya sa pagpunta sa tavern upang maglasing hanggang sa isang araw ay nakilala niya si Holga, na pinalayas sa kanyang angkan dahil sa pag-ibig sa isang hindi katribo. Naawa si Holga sa sanggol at tinanggap na tulungan si Darvis na palakihin ito, ngunit hindi sila naging mag-asawa, nagkaroon sila ng relasyon batay sa paggalang sa isa't isa. Sinikap nilang mamuhay ng tapat, ngunit nagiging mahirap ang mabuhay kaya nagnakaw sila. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mga tindahan ng alahas, at nang ilagay nila ang kanilang mga kamay sa isang kwintas na hinahayaan kang maging invisible, niregalo nila ito kay Kira para manatili itong ligtas. Nagsimulang pumunta si Kira sa mga pagnanakaw kasama nila, at kalaunan ay nag-recruit sila ng mga bagong miyembro ng koponan tulad ng mangkukulam na si Simon at Rogue Forge. Ito ay nagpahintulot sa kanila na makakuha ng mas malalaking kayamanan, ngunit mayroon pa rin silang mga patakaran, hindi nila pwedeng saktan ang sinuman, at magnanakaw lamang sila mula sa mayayaman. Nagbago ang mga bagay nang makilala nila ang isang wizard na nagngangalang Sefina, na humingi ng kanilang tulong upang pagnakawan ang Corin Skip, isang kuta ng Harper na puno ng kayamanan. Tumanggi si Darvis noong una, ngunit nakumbinsi siya ni Forge nang sabihin nito sa kanya na ang keep ay naglalaman ng Tablet of Reawakening, na magagamit niya para buhayin ulit si Zia. Dahil mas mapanganib ang lugar na ito kaysa sa karaniwan, sinabihan ni Darvis si Kira na manatili sa bahay, hindi pinansin ang mga pakiusap nito na huwag siyang pumunta kung ganoon kalaki ang banta. Hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa tablet kung sakaling hindi magtagumpay ang plano. Ang koponan ay madaling nakapasok sa Corin Skip at agad na kinuha ni Sefina ang isang kakaibang kumikinang na sungay. Kinuha ni Darvis ang tablet, ngunit nag-trigger ito ng isang bitag na nagpalabas sa lahat ng mga gwardya. Si Sefina ay lumabag sa mga patakaran at pinatumba ang lahat ng mga gwardya bago gumamit ng spell upang ihinto ang oras. Bago tumakas ang iba, binato ni Darvis ang tablet kay Forge at hiniling sa kanya na panatilihing ligtas si Kira. Habang tinatapos ni Darvis ang kwento, sa wakas ay nagpakita ang huling miyembro ng konseho, na lumabas na parang ibon na nilalang. Si Darvis at Holga ay hindi nag-alinlangan na tumalon sa kanya at binasag ang bintana, para gamitin ang kanyang mga pakpak upang makatakas ng ligtas, hindi pinapansin ang katotohanan na handa ang konseho na aprubahan ang kanilang paghingi ng patawad. Ngayong malaya na, ang dalawa ay bumalik sa kanilang tahanan at nakitang ito ay walang laman sa loob. Matapos makuha ang loot ni Darvis, pumunta sila sa tavern para talakayin kung paano mahahanap si Kira, at salamat sa isang flyer nalaman nila na si Forge ay Lord of Neverwinter na ngayon. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating na sila sa Neverwinter, na naghahanda para sa taunang High Sun Games. Sa kastilyo ng Panginoon, muli silang nagkita ni Kira, na mas nasasabik na makita si Holga kaysa sa sarili niyang ama dahil sa tingin niya ay iniwan siya ni Darvis sa makasariling dahilan. Pagkatapos ay muli silang nagkita ni Forge, na nagpapaliwanag na ginamit niya ang mga yaman na ninakaw mula sa Corin Skip para gawin ang kanyang sarili na Lord of Neverwinter at si Sefina ay nagtatrabaho sa kanya bilang kanyang tagapayo.
Pagkatapos ay nalaman ni Darvis na sinabi ni Forge kay Kira na siya ay inaresto dahil sa pagnanakaw ng kayamanan at hindi dahil sa Tablet of Reawakening, at ang masaklap pa, may mga wanted na poster pa sila, na nagpapatunay na hindi lang sila legal na inilabas. Nasaktan dahil sa pagsisinungaling, tumakbo si Kira palabas ng silid, at inanunsyo ni Forge na hindi niya ibibigay sa kanila si Kira o ang tablet. Tinangka ng dalawa na salakayin si Forge, ngunit ginamit ni Zefina ang kanyang mahika, na nagpapakita na sila ni Forge ay nagtutulungan upang ipagkanulo ang natitirang bahagi ng koponan sa kanilang huling pagnanakaw. Inutusan ni Forge ang kanyang mga bantay na ikulong ang dalawa, ngunit binago ni Zefina ang mga utos sa pagpatay. Dinala ang dalawa sa isang eskinita para sa kanilang pagkamatay, ngunit kinuha ni Holga ang isang tile mula sa sahig at ginamit ito upang labanan ang mga gwardya. Ang kanyang kasanayan bilang isang barbarian ay ginawa itong isang madaling labanan para sa kanya, at sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga lalaki ay nawalan ng malay. Pagkatapos ay nagnakaw siya ng palakol sa kanila bago tumakas kasama si Darvis. Samantala, sinabi ni Forge kay Kira na muli siyang inabandona ni Holga at Darvis pagkatapos makuha ang tablet. Makalipas ang ilang sandali, sumang-ayon sina Holga at Darvis na dapat nilang iligtas si Kira at kunin ang tablet mula kay Forge, at para doon ay kakailanganin nila ng isang grupo. Hinanap muna nila si Simon, na gumagawa ng mga magic tricks para mang-aliw, ngunit ang mga tricks na ito ay talagang isang diversion habang siya ay nagbitaw ng spell para nakawin ang ginto at mga hiyas ng mga manunood. Nang makita ni Simon ang kanyang mga dating kaibigan, ang pagkabigla niya ay naging dahilan upang hindi niya magawa ng maayos ang spell at ang mga manunood ay nahuli ang kanyang pagnanakaw. Galit na galit, sinubukan nilang salakayin si Simon, na sinubukang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng mahika. Siya ay hindi isang mahusay na mangkukulam at ang kanyang mga mahika ay nagkakamali, una niyang pinaakyat ang mga tao sa kisame, pagkatapos ay siya mismo ang lumilipad sa bintana. Sa kabutihang palad, nakahanda si Holga sa labas upang seluhin siya. Tumakas ang tatlo at tinanggap ni Simon na tumulong, ngunit sinabi niya na hindi sapat ang kanyang mahika para pigilan si Zefina. Upang makapasok sa loob ay kakailanganin nila ng druid, at alam ni Simon ang isa. Nang maglaon, dumating ang tatlo at nakita ang isang druid na papatayin. Biglang nabaliw ang isang kabayo at naging bear, na nagpapakitang kaibigan siya ni Simon. Agad na binugbog ng nilalang ang lahat ng mga sundalo at iniligtas ang ibang babae bago bumalik sa kanyang normal na anyo na pinangalan ng Dorek at tumakas sakay ng isang aktwal na kabayo. Kalaunan ay nakilala ng tatlo si Dorek sa kanyang tahanan sa kakahuyan ng Elven at nalaman na hindi nagtitiwala si Dorek sa mga tao dahil inabandona siya ng kanyang sariling pamilya dahil sa pagiging isang druid. Gayunpaman, higit niyang kinaiinisan si Forge dahil sinisira niya ang kagubatan at pumapatay ng mga tao, kaya pumayag siyang tumulong. Samantala sa kanyang pribadong silid, ipinahayag ni Zefina na siya ay isang masamang red wizard at nakikipag-usap sa kanyang Panginoon, ang lich na si Shostam. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang kanilang pinakahuling plano, kung saan minamanipula ni Zefina si Forge para ibalik ang mga laro. Pagkatapos, sumama si Zefina kay Forge habang nakikipagpulong siya sa ibang mga Panginoon upang talakayin ang mga plano para sa High Sun Games. Ang kastilyo ay may vault kung saan itatago nila ang lahat ng kayamanan mula sa mga taya at ang pinto ay pinoprotektahan ng isang sinaunang selyo na walang sinuman ang maaaring makalusot. Biglang nakaramdam si Zefina ng presensya at itinuro niya ang isang langgam, na lumabas na si Dorek na gumagamit ng kanyang mga kakayahan sa pagbabago ng anyo para mag-espiya. Agad siyang hinabol ng mga gwardya, ngunit paulit-ulit siyang nagbago ng anyo upang makatakas, una ay isang daga na dumadaan sa mga koridor, pagkatapos ay isang ibon na lumilipad palabas ng kastilyo. Habang umiiwas sa mga pagpana, nasabit siya sa isang bandila at bumagsak, ngunit pagbagsak niya ay naging pusa siya at naging kambing upang makatakbo ng mas mabilis at matagumpay na makatakas mula sa mga pag-atake ni Zefina. Nang maglaon, sinabi ni Dorek sa grupo ang tungkol sa pagiging masama ni Zefina at ang selyo sa vault. Hindi masisira ni Simon ang gayong selyo maliban kung siya ang nagtataglay ng Helmet of Disjunction, na sinasabing nawala noong nakalipas na mga taon. Gayunpaman, sinabi ni Holga na ang kanyang mga tao ay nakipaglaban sa Cult of the Dragon, kaya baka alam nila kung saan ito napunta. Samantala si Zefina ay kumuha ng isang assassin para tugisin ang koponan. Inutusan din niya itong patayin ang lahat ng mga bantay na hinayaang makatakas si Dorek. Makalipas ang ilang sandali,
huminto ang grupo sa lumang tahanan ni Holga upang mangolekta siya ng ilang gamit, kasama ang kanyang tungkod. Nasaktan si Holga nang makitang may mahal ng ibang barbarian na babae ang kanyang dating asawa, ngunit pala kaibigan pa rin ito sa kanya at hangad ang kanyang kaligayahan. Kinagabihan, ang koponan ay dumating sa isang libingan na puno ng mga katawan na nakipaglaban sa Evermores matagal na ang nakalipas. Sa mahika ni Simon, ang mga katawan ay muling nabuhay hanggang sa 5 tanong. Ang koponan ay nagsimulang maghukay, at ang bawat katawan ay nagsasabi sa kanila ng isang piraso ng isang kwento tungkol sa labanan kung saan sila namatay, palaging sinasabi na may ibang kumuha ng helmet. Pagkatapos dumaan sa maraming katawan, sa wakas ay nalaman nilang ang helmet ay nakuha ni Zenk mula sa Tyans, kung saan nanggaling ang mga Red Wizard. Si Darvis ay hindi na nagtitiwala sa mga Tyans mula nang mapatay nila si Zia, ngunit ang iba ay narinig ang mga kwento ni Zenk bilang isang paladin at nakumbinsi si Darvis na humingi ng tulong sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nahanap ng team si Zenk sa gitna ng higit pang mga kabayanihan, ginamit niya ang kanyang kabaitan para pakalmahin ang isang nilalang sa dagat at iligtas ang isang sanggol na nilamon nito. May pagpupulong sila kasama siya at sinabihan siya tungkol kay Sefina, kaya ipinaliwanag ni Zenk ang buong kasaysayan ng Red Wizards. Ginamit ni Shostam ang sungay na kanilang ninakaw upang magsagawa ng isang hindi banal na kudeta at nagpakawala ng isang mahika na tumupok sa mga kaluluwa ng lahat ng nakakita nito, na nagpapaalipin sa kanila sa kalooban nito. Sa hukbong ito, sinakop ni Shostam ang Tyans, ngunit sa ngayon ay hindi maitawid ng kanyang kapangyarihan sa hangganan, kaya ang hinala ni Zenk na sinusubukan ni Sefina na tulungan siyang palawakin ang kanyang teritoryo. Sumang-ayon lamang si Zenk na ibigay sa koponan ang helmet nang nanumpa si Darvis na ipamamahagi ang kayamanan ni Forge sa mga tao ng Neverwinter. Pagkatapos ang grupo ay naglakbay papunta sa bowels of the Underdark, kung saan nakatago ang helmet. Habang dumadaan sa kakahuyan, ikinwento ni Zenk kung paano niya nasaksihan ang hindi banal na kapangyarihan ni Shostam at kung paano sinisira ang mabubuting tao na maging alipin ng kasamaan. Kaya naman lumayo siya sa paraan ng Red Wizards at ginamit ang kanyang mga kakayahan para sa kabutihan. Nagawa niyang makatakas sa mahika ng Red Wizards kaya naman may marka siya sa noo. Samantala ang assassin ni Sefina ay patuloy na sumusunod sa kanila ng palihim. Ang koponan ay bumaba sa isang butas sa kagubatan upang marating ang Underdark City. Mayroong isang grupo ng mga Rocknon sa paligid. Ngunit ang koponan ay hindi pinansin dahil ang mga halimaw na ito ay kumakain lamang ng matatalinong tao. Susunod, dapat silang tumawid sa isang bangin sa pamamagitan ng isang dwarvish na tulay na puno ng mga bitag. Alam ni Zenk kung paano iiwasan ang mga ito, ngunit ang isang natatakot na Simon ay hindi sinasadyang mag-trigger ng isang mekanismo na naging sanhi ng pagbagsak ng tulay. Hinanap ni Holga ang kanyang bag para sa ilang lubid at sa wakas ay napansin ni Simon ang kanyang tungkod na ninakaw niya mula sa isang wizard ilang taon na ang nakakaraan. Lumalabas na isa talaga itong mahiwagang tungkod, na nagbubukas ng 500 yarda na portal. Ang koponan ay ligtas na tumawid sa bangin at narating ang isang estatwa na isinaaktibo ni Zenk upang palayain ang helmet. Sa sandaling iyon, tinambangan sila ng mga assassin ni Sefina. Ginagamit ni Zenk ang kanyang nakakamanghang mga kasanayan upang mabilis na patumbahin ang mga alip-oras bago makipaglaban sa pinuno, gamit ang kanyang kumikinang na espada laban sa nagniningas na espada ng kalaban. Natalo rin siya ni Zenk, ngunit walang kabuluhan ang lahat dahil hindi sila namatay at patuloy na bumabalik lang ang mga Tyan. Ang koponan ay sumubok na tumakas ngunit nakitang nakaharang ang isang napakatabang dragon na agad silang hinabol at nilamon ang mga Tyan. Ang dragon ay nagdulot ng pagkasira sa kanilang paligid at ang koponan ay kailangang tumakbo habang umiiwas sa mga nahuhulog na labi. Isinasaaktibo ni Simon ang isang portal at ipinadala sila sa isang pwesto, ngunit tinagilid ito ng dragon at pinadulas si Darvis patungo sa bibig nito. Buti na lang at napigilan ito ni Zenk at sinaksak sa ulo ang dragon. Sa kasamaang palad, hindi pa patay ang dragon at hinabol silang muli hanggang sa sila ay nakulong sa isang maliit na kuweba na puno ng tubig alat. Nagbigay ito kay Darvis ng ideya, nagtago sila sa ilalim ng tubig at sinabihan si Holga na asarin pa ang dragon hanggang sa magbuga ito ng kuryente, pagkatapos ay gumamit si Simon ng apoy upang lumikha ng isang pagsabog sa kuweba, na nagpapahintulot sa koponan na makatakas sa pamamagitan ng paglangoy. Matapos makarating sa pampang, nagpaalam si Zenk sa iba at umuwi. Sinubukan ni Simon na kontrolin ang helmet at nakita niya ang kanyang sarili na nakikipag-usap sa kanyang ninuno na nagdududa sa mga kakayahan niya at hindi siya pinapayagang makibagay dito.
Si Simon ay patuloy na nagsisikap ng maraming oras ngunit patuloy pa rin na hindi tinatanggap na nagpapababa sa moral ng koponan. Gustong umalis nina Simon at Dorek, kaya sa wakas ay nagkwento sa kanila si Darvis. Ipinaliwanag niya na pinatay ng Red Wizards ang kanyang asawa dahil nagnakaw siya sa kanila nang napagod siya sa pagtatrabaho ng libre at inamin niyang nabigo siya sa lahat, ngunit iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring umalis ngayon. Naantig sa pamamagitan nito, nagpa siya ang koponan na sumama muli sa kanya. Pagkatapos, may plano si Holga na gamitin ang staff sa halip na helmet para makapasok sa loob ng kastilyo. Bumili muna sila ng nakakwadrong larawan at nagtago ng portal sa ilalim nito. Pagkatapos ay nagtago si Darvis sa ilalim ng isang tumpok ng mga dahon sa kalsada at naghintay na dumaan ang isang karwahe na may mga kayamanan ni Forge upang idikit ang larawan dito. Binuksan ni Simon ang isa pang portal sa malapit at itinulak ni Holga ang kahoy ng karwahe sa pamamagitan ng larawan, dahilan upang makapasok si Dorek sa loob at dalhin ang larawan. Muntik nang mahulog ang larawan sa proseso at kinaladkad din si Simon palabas, ngunit ginamit ni Dorek ang kanyang buntot at kinuha siya. Pagkatapos ay ginamit nila ang portal upang muling isara ang karwahe at ibinalik ni Dorek ang larawan sa lugar bago tumakas sa pamamagitan ng pagbabagong anyo bilang isang insekto. Makalipas ang ilang sandali, ang koponan ay nakarating sa Neverwinter para sa pagsisimula ng High Sun Games, na binubuo ng 5 grupo na dumaraan sa napakadelikadong hamon. Inumpisahan ni Forge ang seremonya at hinihimok ang karamihan na huwag umalis pagkatapos ng mga laro dahil may regalo para sa lahat. Iniimbak ng mga gwardya ang pagpipinta kasama ang iba pang kayamanan, ngunit nahulog ito sa sahig. Kaya nang buksan ng koponan ng portal, natuklasan nilang hindi nila ito magagamit. Nagsimulang gumamit ng kutsilyo si Dorek para subukang mag-ukit ng butas para makapasok ang insekto habang si Darvis ay kinausap si Simon, na nagpapaalala sa kanya na siya ay mas nagiging mahusay kapag siya ay nasa ilalim ng paghihirap kaya dapat niyang subukang muli ang helmet. Pagkatapos ay lumikha si Simon ng isang ilusyon ni Darvis na kumakanta upang makagambala sa mga gwardya ng kastilyo, gayunpaman ang paa ni Simon ay naipit kaya ang ilusyon ay hindi nagtagumpay na naging dahilan upang habulin sila ng mga gwardya. Habang tumatakbo sa loob sina Darvis at Simon, nananatili si Holga upang labanan ang mga gwardya gamit ang kanyang palakol at anumang bagay na mahahanap niya sa silid, at mabilis na pinatumba silang lahat. Narating ni Simon ang selyadong pinto at isinuot ang helmet, natagpuan muli ang kanyang ninuno na patuloy na nang iinsulto sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagalit si Simon dahil may mas importante pa kaysa sa sarili niyang pagmamataas at sinuntok niya ang kanyang ninuno na sa wakas ay nagpapahintulot sa kanya na umayon sa helmet at buksan ang vault. Gamit ang bagong pagtitiwala sa kanyang sarili, pinatumba niya ang higit pang mga gwardya, pagkatapos ay pumasok sila ni Holga sa vault at nakitang wala itong laman. Samantala, nagawa ni Dorek na gumawa ng butas at nakalusot sa hugis ng isang uod. Hinahanap ang lahat ng mga kayamanan na nakatago sa ilalim ng arena. Mayroong isang grupo ng mga gwardya na dinadala ang mga ito sa isang barko, na inihayag ang plano ni Forge na tumakas kasama ang lahat ng pera sa pusta at hindi niya alam ang tungkol sa tunay na intensyon ni Sefina. Nakita ng isang gwardya si Dorek at pinatumba siya, habang sina Holga at Simon ay nahuli ng mga mahiwagang galamay na lumabas mula sa sahig. Si Darvis ay palihim na pumasok sa mga pasilyo at hinanap si Kira upang humingi ng tawad sa kanya dahil sa pagiging masamang ama. Gayunpaman, ito pala ay si Sefina na gumagamit ng ilusyon at ginamit niya ang mahiwagang galamay upang makuha din siya. Nang pumasok si Forge ay plano niyang patayin silang lahat, ngunit kinumbinsi siya ni Darvis na payagan silang makipagkompetensya sa mga laro upang mamatay ng may dignidad. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ang koponan ng kanilang sarili sa Coliseum, at binigyan sina Simon at Dorek ng mga bracelet na humaharang sa kanilang mahika. Ang unang kaganapan ay isang maze na puno ng mga halimaw, at sa lalong madaling panahon nahanap ng koponan ang kanilang mga sarili na tumatakbo sa buong lugar. Hinabol ng mga halimaw ang lahat ng mga koponan gamit ang mga trick tulad ng pagpapakita ng isang ilusyon upang ma-corner ang isang duwende. Nakahanap si Dorek ng espada sa loob ng chest box, ngunit nang magbukas si Holga ng isa pa, ito ay isang nagkukunwari na gumagamit ng dila para makuha ang kanyang binti at sa kabutihang palad ay naputol agad ito ni Dorek. Samantala, si Darvis ay naghanda upang tumakas sa kanyang bangka kasama si Kira at iniwan si Sefina sa pamamahala. Pagbalik sa maze, netisod si Dorek at naipasok ang kanyang kamay sa loob ng isang gulaman. Tinulungan siya ni Holga na mailabas ito, ngunit nananatili sa loob ang bracelet.
Si Darvis ay na-corner ng isa pang halimaw, ngunit ang koponan ay lumakad sa ilusyon at sinira siya. Pagkatapos ng ilang higit pang pagtakbo, nagawa nilang umalis sa maze, kung saan naghihintay ang mga kulungan upang dalhin sila sa susunod na hamon. Sinabi ni Darvis na kailangan nilang tumakas at hindi sumulong, na nagbigay ng ideya kay Dorek. Pinatalon niya sila sa loob ng gulaman, at nang natapos na ang unang hamon, ang cube ay inalis na. Nagbagong anyo si Dorek bilang isang ahas upang makatakas, pagkatapos ay kinuha rin ang lahat palabas. Tumakbo sila sa isang lagusan at hinanap ang kagamitan, kasama ang ilang susi para palayain si Simon mula sa bracelet. Pagkatapos dumaan sa isa pang tunnel, ang koponan ay nakarating sa pantalan kung saan pinatumba nila ang lahat ng mga gwardya at nakita ang bangka na may mga kayamanan at tablet. Nang lumitaw sina Forge at Kira, ginamit nila ang tablet upang patunayan ang kanilang kwento. Sa wakas ay naniwala si Kira sa kanila, dahilan upang tutukan ni Forge ng kutsilyo ang kanyang lalamunan upang mapaatres ang iba. Habang nagsasalita si Forge na parang walang alam na kontrabida, kumuha si Holga ng patatas at binato ito sa kanyang mukha, dahilan para palayain niya si Kira. Sumama siya sa koponan habang sumasakay sila sa bangka para makatakas, kasama si Simon na gumamit ng mahika para matamaan ng alon ng tubig si Forge. Pinatawad ni Kira si Darvis. Samantala, ginagamit ni Sefina ang sungay para simulan ang kanyang plano, kinumbinsi niya si Forge na gawin ang mga laro at panatilihin ang mga tao para sa mga regalo, upang magamit niya silang lahat bilang bagong hukbo. Napansin ng koponan ang isang madilim na ulap na namumuo sa lungsod at sumang-ayon na iligtas ang mundo. Habang sinimulan ni Sefina na ilabas ang mahika sa mga gambling lord, gumawa si Darvis ng plano kung saan magbubukas si Simon ng isang portal sa barko at ikinonekta ito sa isang higanteng lobo sa ibabaw ng Coliseum. Ang mga kayamanan ay nagsimulang bumagsak sa portal, at ang lahat ng mga nanonood ng laro ay nagsimulang sumunod sa lobo upang kumuha ng ilang ginto, na nagligtas sa kanila mula sa mahika ni Sefina. Hiniling ni Darvis kay Kira na magtago gamit ang kanyang kwintas, pagkatapos ay hinarap ng koponan si Sefina, na umatake sa kanila ng isang apoy na mahika. Prinotektahan sila ni Simon gamit ang isang kalasag pagkatapos ay nagbago ng anyo si Dorek bilang isang oso para tumalon kay Sefina, na itinulak siya palayo at ginamit ang kanyang mahika para isaaktibo ang isang dragon na estatwa. Ginamit ng koponan ang kanilang iba't ibang kakayahan upang salakayin ito, ngunit hindi nila masaktan ang bato. Kakainin na ng dragon si Darvis nang malaman ni Dorek na dapat niyang salakayin si Sefina, na epektibong nagpatumba sa dragon. Pagkatapos ay nahuli ni Sefina sina Holga at Darvis sa isang globo bago tumawag ng isang higanteng kamay upang habulin si Dorek, ngunit isang kumpiyansa na si Simon ang tumawag sa kanyang sariling kamay upang lumaban. Si Sefina ay nanalo pa rin at sinisira ito habang ang globo ay nasira at nababasag na. Ang koponan ay hindi sumuko at nagpapatuloy sa pag-atake kay Sefina hanggang sa ma-activate niya ang time-freezing na mahika. Nagsimulang matuwa si Sefina tungkol sa kanyang tagumpay, ngunit biglang gumalaw ang lahat dahil ito ang kanilang plano. Nang tumingin si Sefina sa kanyang gilid, natuklasan niya ang isang invisible na Kira na naglagay ng bracelet sa kanyang kamay, na nakapigil sa kanyang mahika. Pagkatapos ay naging oso si Dorek at pinalo si Sefina hanggang sa mapatay niya ito. Habang ipinagdiriwang ng koponan ang kanilang tagumpay, nalaman nilang nasugatan si Holga sa labanan, at namatay. Iniiyakan siya ni Kira, at napagtanto ni Darvis na si Holga ang naging nanay para kay Kira, kaya nagpasya siyang gamitin ang tablet upang buhayin si Holga. Habang ang koponan ay sumasali sa mga pagdiriwang, sinubukan ni Forge na tumakas na may dalang ginto, ngunit agad na nakuha ni Zenk. Sa paglaon, muling nagising ang orihinal na Panginoon ng lungsod ngayong wala na ang mahika ni Sefina at ginawaran ang mga bayani ng medalya para sa pagligtas sa Neverwinter. Nakakulong si Forge at sumusubok na mag-apela para sa kanyang kapatawaran sa pamamagitan ng pagkukwento ng kanyang backstory ngunit hindi ito pinansin ng konseho. Desperado, nahanap ni Forge ang nilalang na ibon at nagtangkang lumipad din palabas, ngunit tiniyak ng konseho na nakasara ang lahat ng bintana, kaya natigilan na lang si Forge sa isang pader. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!